Chapter 12. Kung hindi niya masunod ang napag-usapang oras ng meeting, paano kami makakasigurado na worthy siya para sa kumpanya? Miss Sophie, nandito na po si Mr. Jacobs, sabi sa akin ni Pepe, isa sa mga staff namin. Tumayo ako sa katumango. Okay. Papasukin mo siya. Bumukas na ang pinto. Sinigurado kong mukha pa rin akong presentable kaya inayos ko ang buhok ko saka iniangat ang tingin ko sa lalaking kapapasok lang. Nanlaki ang mga mata ko nang sumara na muli ang pinto. Good morning, Miss Lawrence. Nawala ang ngiti sa mga labi ko nang makita ko ang mukha niya. Good morning, Miss Lawrence. Nanlaki ang mga mata ko at ang ngiti sa mga labi ko ay automatikong naglaho nang makita ko ang mukha niya. Siya iyon, si Vincent. Why are you looking at me like that, Miss Lawrence? Is there something wrong? Inusente niyang tanong habang nakakalokong nakangiti sa akin. Anong ginagawa niya rito? I'm sorry, pero tingin ko nagkakamali ka. Hinihintay ko si Mr. Dylan Jacobs, hindi ikaw. Please lang lumabas ka na, sabi ko sa kanya. Naupo lamang siya sa katapat kong upuan saka ipinag-cross ang mga braso niya. I am Dylan Jacobs. Vincent, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. May importante akong meeting sa biggest investor namin ngayon kaya please lang, tigilan mo na ang kalokohang ito at lumabas ka na, nang gagalaiti kong sabi sa kanya. Miss Lawrence, I am not playing with you too. I am Dylan Jacobs, your biggest investor. Masama akong tumingin sa kanya. Vincent, seryoso ako rito. I'll only use Vincent Hastings as a mafia boss, but when it comes to the real business world, I'm known as Dylan Jacobs, sabi niya pa. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tumawa siya saka tumayo. Then, would you like to ask someone if I'm telling the truth? Bigla-bigla na lamang niyang hinawakan ang kamay ko saka ako hinayla palabas ng conference room. Tumawag siya ng isa sa mga staff namin sa labas. You. What's my name? Tanong niya sa babaeng malapit sa may reception. Tumingin naman ang babae sa amin. Mr. Dylan Jacobs. How about you? Tanong niya sa isa pa. Ikaw si Dylan Jacobs, sir. Matapos nyon ay hinayla niya ulit ako papasok sa conference room. If you still don't believe me, then try to search Dylan Jacobs on the internet. Hinawi ko ang kamay niya mula sa akin. Bitawan mo ako. Naniniwala na ako. Muli siyang umupo sa kadiretsyong tumingin sa mga mata ko. So, shall we proceed to our discussion now? Nag-iwas ako ng tingin sa kanaupo sa katapat niyang upuan. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Bakit kailangang siya pa? Miss Sophie, tawag niya ulit sa akin. At pinaka nakakainis pa ay ang pagpapanggap niya na parang hindi niya ako kilala. Huminga ako ng malalim saka tumingin sa kanya. Walang kemo emosyon sa mukha ko habang pinapaliwanag ko ang tungkol sa kumpanya namin at kung bakit kailangan niyang mag-invest sa amin. Napaka-awkward nga lang sa feeling dahil nakatitig lamang siya sa akin habang nakangiti. Miss Sophie, aside from all the things and pieces of information that you told me a while ago, can you tell me more and please, also tell me why I should invest in your company, sabi niya sa kasamandal sa upuan. Well, our company is quite famous not only in our country but also internationally. Our fashion designers and models already competed in many competitions before and we always win. Tinaasan niya ako ng kilay. I see. What else? Magkasalubong ang kilay akong tumingin sa kanya. Mr. Jacobs, I already told you everything. What else do you want to know? I'm so glad to see you again. Bumilis ang tibok ng puso ko nang sabihin niya iyon. Mr. Jacobs, if you don't need anything anymore, please excuse me. Lalabas na sana ako ng conference room nang bigla ulit siyang nagsalita. We are not done yet, Miss Lawrence. I mean, Mrs. Hastings. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kumpanya namin kaya wala na tayong dapat pang pag-usapan. It's just up to you whether you're still going to invest or not. Tumawa siya, you are so bold. You don't really care if I'll invest in your company or not. Wala akong pakialam. Maghahanap na lang kami ng bagong investor. Really? Really? Nagulat ako nang bigla na lamang siyang naglakad palapit sa akin, umatras lamang ako ng umatras hanggang sa nakasandal na ako sa dingding na salamin ng conference room. Do you still live at my brother's house? Tanong niya.
Mr. Jacobs, kailangan ko nang, itinungkod niya ang mga kamay niya sa bawat gilid ko para ma-corner ako. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Sophie, I missed you so much. Nagsimulang tumibok ng napakabilis ang puso ko nang sabihin niya iyon. Napakalapit niya sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Pero ayaw kong mapansin niya iyon. Nag-iwas ako ng tingin. Mr. Jacobs, tapos na ang meeting natin. Please lang, lumayo ka na sa akin. Didn't you even miss me? Do you love Lance more than me now? Mr. Jacobs, nakatitig lamang siya sa mga labi ko na para bang gusto niya akong halikan. Please, huwag. Buong akala ko ay hahalikan niya ako, pero imbes na gawin iyon ay inilapit niya lamang ang mukha niya sa akin sa kabamulong sa akin. We're not done yet, Sophie. If you think that I already gave up on you, then you are wrong. I'm back, and I will make you mine again. Ano? Ang biggest investor ninyo ay si Boss. Sabi ni Venom nang sabihin ko sa kanya ang nangyari kaninang umaga lang. Tumango ako. Oo, nagulat nga rin ako. Totoo bang ginagamit niya ang pangalang Dylan Jacobs? Oo, ginagamit niya ang pangalan na iyon kapag nakikipag-usap siya sa mga businessman, pero mas madalas niyang gamitin ang Vincent Hastings. Talaga, hindi ko alam iyon. Siguro hindi niya lang talaga sinabi sa'yo. Oo nga pala, Miss Sophie. Anong naramdaman mo nang makita mo siya ulit? Kaagad akong nag-iwas ng tingin mula kay Venom. Wala. Wala akong naramdaman. Talaga. Fine. I missed him too. Inaamin kong ang gwapo niya kanina. Tumingin lamang sa akin si Venom habang nakangiti. Pero hindi ibig sabihin noon ay gusto ko na siyang bumalik. Galit pa rin ako sa kanya. Namiss ko lang siya, iyon lang. Alam mo, normal naman na mamiss ang ex mo kapag matagal na mula nang huli kayong magkita. Miss Sophie, hindi mo na kailangan pang itago ang totoong nararamdaman mo. Alam ko namang sobra mong namiss si Boss at gusto mong makita siya ulit. Nanlaki ang mga mata ko. Ano, sinong nagsabing gusto ko siyang makita ulit? Ayaw ko nang makita siya ulit. Wala akong pakialam kung i-decline niya ang offer namin o hindi. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha niya. Pero paano kung tinanggap niya? Ibig sabihin magkikita pa kayo ng mas madalas dahil magiging investor niyo na siya, at especially dahil siya pa ang biggest investor ninyo. Alam ko yun, pero duda rin ako. For sure hindi niya nainisip pa iyon matapos ng mga sinabi ko sa kanya kanina. Nakita ko si Venom nang umiti ulit. Matulog na tayo, Venom. Sige, Miss Sophie. Alam ko namang excited kang magpunta sa company niyo bukas kaya mas maganda kung matutulog tayo ng maaga. Venom, good night, Miss Sophie. Pang-aasar niya pa sa kanahiga sa tabi ko. Umiling-iling lamang ako sa kanahiga na rin at tumalikod sa kanya. Nagbago na talaga si Venom. Alam niya na kung paano ako asarin. Pero sa totoo lang, natutuwa nga ako dahil ibig sabihin lang yun ay komportable na siyang kasama ako. Matagal-tagal din siyang nasa poder ni Vincent, pero pinili niya pa ring sumama sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko na naman ang pagkikita namin ni Vincent kaninang umaga. Angkinan ako ulit. Naloloko na yata siya, pero puwera biro, mas gamwapo pa siya ngayon. Teka, ano bang sinasabi ko? Layong pakiramdam ko kapag tumititig siya sa akin o lumalapit, wala pa ring nag-iba. Gusto kong halikan niya ako, pero hindi niya ginawa. Na-disappoint ako nang hindi niya itinuloy. Umiling-iling ako. Nababaliw ka na, Sophie. Baliw ka na, bulong ko sa sarili ko. I drank some of the whiskey as I stared at the view outside. I smiled as soon as I remember what happened that morning. Sophie, she still looked so beautiful even now, and that yellow dress that she was wearing a while ago suited her very well. Her hair got shorter but she looked so hot in that. Elle almost kissed her but I stopped myself. I know she was still mad at me but I wouldn't stop chasing after her. This was the very first time that I fell in love this hard, and I wouldn't let anyone or anything come between us. I would force Sophie to love me again if that was what I needed to do. I would take her back no matter what happens. My phone started ringing. What? Mr. Jacobs, are we going to accept or decline the offer of Philistine Company? Asked Alex, my secretary.
I reached for my cigarette and really essayed a cloud of smoke before answering him. Yes, we will accept their offer, and tell them that I would like to meet Miss Sophie Lawrence again. Very well, Mr. Jacobs. I finally hung up the phone. I smirked as soon as I thought about my next plan. Just be ready, Sophie. You could never run away from me. How was your meeting with Mr. Jacobs? Tanong sa akin ni Miss Celestine habang nagkakape kaming dalawa. Bigla ko na naman tuloy na alala ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Vincent last time. Well, tingin ko po hindi siya interesadong makipag-collaborate sa atin. Ha? But why do you think so? Did he say something? Umiling ako. Hindi po. Hula ko lang. Tingin ko hindi niya tatanggapin ang offer natin. But he accepted it. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. He accepted it, darling. I was even able to talk to him this morning over the phone and he said that he would like to know more about our company. I told you, this is going to be successful. You did a great job. Do you know how much I want to collaborate with them? You don't know how happy you've made me, Sophie. Kinakabahan akong ngumiti sa kanya. Bakit tinanggap ni Vincent ang offer? By the way, honey, you are going to meet him again today. He said that he wants you to be the one to tour him around our company and other branches. Bakas sa mukha ni Miss Celestine ang pagkabigla sa reaksyon ko. Why? Ayaw mo ba siyang i-tour? Hindi naman po sa ganon. I will meet him later, Miss Celestine. Alright, honey. Thank you so much. Oh, and by the way, may ball na gaganapin next week. Gusto kong imbitahin mo rin siya roon. A ball? Yes, sweetheart. We are going to announce to everyone that you are my long-lost daughter and that you are the new president of Celestine Company. Sabi niya pa habang nakangiti sa akin. Kinakabahan po ako. Inabot niya ang kamay ko. You don't have to. I am always beside you. Ngumiti lamang ako sa kanya bago tuluyang lumabas ng office. Bakit ba kasi tinanggap ng lalaking iyon ang offer? Miss Sophie, you are going to meet Mr. Jacobs at 1 p.m. May gagawin ba ako afternoon? Umiling siya. Wala na po, Miss Sophie. Pinakancel po ni Miss Celestine ang lahat ng appointment ninyo today para makapag-focus kayo kay Mr. Jacobs. Ano? I mean, ginawa niya talaga yon. Opo, Miss Sophie. Si Mr. Dylan Jacobs ang pinakamahalaga nating investor kaya kailangan talaga nating maglaan ng time para sa kanya. Pwede bang mag-assign na lang tayo ng sasama sa kanya para i-tour siya? Actually, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayong araw, pagsisinungaling ko habang kunwaring nakahawak sa ulo ko. I'm sorry, Miss Sophie pero wala nang iba pang pwedeng pumalit sa'yo para gawin iyon. Besides, si Mr. Jacobs mismo ang nagbanggit sa pangalan ninyo sinabi niyang kayo ang gusto niyang mag-tour sa kanya, sabi niya pa habang nakangiti sa akin. Tingin ko alam niyang nagpapanggap lang ako. Bumuntong hininga ako. Fine. Mukhang wala naman akong ibang choice. Pwede kang magpahinga na muna, Miss Sophie. Pwede mo na lang kitain si Mr. Jacobs sa may conference room mamaya. Okay. Napagdesisyonan ko na lamang na magpunta sa office ko habang hinihintay ang oras ng meeting namin ni Vincent. Iniisip ko pa lamang na magkikita kami ulit ay kinakabahan na ako. Bakit ba kailangan niya pang bumalik dito? Kumalma ka, Sophie. Kailangan mong maging matapang at harapin ulit siya. Kailangan mong ipakita sa kanya na wala na siyang epekto sa iyo. Kailangan mong ipakita sa kanya na wala ka nang pakialam pa sa kanya. Tama. Kaya mo yan, Sophie. Bulong ko sa sarili ko. Nilibang ko na muna ang sarili ko para hindi ko na maisip pa ang meeting ko mamaya kay Vincent kaya napagdesisyonan ko na lamang na magkape sa may lobby. Iniisip ko tuloy kung ano na namang plano niya. Sigurado naman akong may plano siya kaya bigla na lamang siyang nagpunta rito at pumayag na makipag-collaborate sa kumpanya namin. Tingin niya ba talaga papayag akong magtagumpay siya? No way. Hindi na ulit ako babalik pa sa kanya. Hindi ko nahahayaang umikot na naman ang mundo ko sa kanya. Miss Sophie, hinihintay na po kayo ni Mr. Jacobs sa may conference room. Nang marinig ko iyon ay kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko.
Ito na. 0 okay. Pupunta na ako roon ngayon. Okay, Miss Sophie. Tumayo ako sa tinignan na muna ang sarili ko para siguraduhin mukha akong presentable bago pumunta sa conference room. Suot ko ang isang white office top and black pencil skirt. Kaagad kong nakita si Vincent na nakaupo sa isang swivel chair habang nakaharap sa may glass walls ng conference room. Mr. Jacobs, hindi ko mapigilan ang mapairap nang tinawag ko siya roon. Nang marinig niya ako ay kaagad niyang inikot ang swivel chair para harapin ako. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Sophie, Mr. Jacobs, salamat sa pag-accept ng offer namin, at dahil nag-request ka na magpa-tour sa buong company building, pwede na ba tayong mag-umpisa ngayon? Formal kong tanong sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang naglakad palapit sa akin saka ako hinapit sa bewang palapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Miss you so much. Sophie, bulong niya sa akin. Itinulak ko siya palayo sa akin. Nasa loob tayo ng company building at oras ng trabaho ngayon, kaya please umakto ka ng tama. Sophie, why are you acting like this? Don't you even miss me? Why do you act like you don't know me? Inis niyang sabi sa akin. Mr. Jacobs, tawagin mo na lang ako kapag ready ka na. Sabi ko saka nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Fine. If that's what you want. Let's act as if we don't know each other. I'll give you what you want. Naglakad siya palabas ng conference room kaya naman sumunod na lamang ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa may company lobby. This is our company lobby, Mr. Jacobs. We sometimes hold our meetings with other investors here. Naglalakad lamang si Vincent at halatang wala naman siyang pakialam sa mga pinagsasabi ko. Marahil nagalit siya nang itinulak ko siya kanina. Now, this is our company lounge. This is where I want to go to your other branch. Where is it located? Tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. The other one is just located nearby. Would you like to go there, Mr. Jacobs? Call me Dylan, or perhaps Vincent. Mr. Dylan. Just Dylan. Shall we proceed now? We have our company car, they can send us there. This way, please. We're going to ride my car. You can just tell me the directions. Tumango ako. Okay, Mr. Dylan. Nagsimula na kaming maglakad palapit sa kotse niya. Uupo na sana ako sa may backseat nang bigla siyang nagsalita. Why are you going to sit there? ML your driver. Napairap na lamang ako sa kahinayaan siyang gawin ang gusto niya dahil alam kong hindi siya titigil sa pagsasalita hanggat hindi ko siya sinusunod. Walang sinuman sa amin ang nagsasalita habang nasa biyahe. Na-awkwardan nga ako dahil panay ang sulyap sa akin ni Vincent. How are you now? Bigla na lamang niyang binasag ang katahimikan. Ayos lang ako. Ayos lang ako gaya ng nakikita mo ngayon. Tumango siya. That's good to hear then. That's good to hear. How about you? Sandali pa siyang lumingon sa akin, good, but not so good since you're not with me anymore. Tingin ko nandito na tayo, pag-iiba ko ng usapan. Pumasok kami sa loob ng Philistine Boutique habang nakasunod lang siya sa akin. This is our biggest branch, actually. Here, you can see our best designs, and would you believe me that Taylor Swift already wore this red dress? Sabi ko sa kanya habang siya naman ay nakatitig lamang sa akin. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad sa kabuuan ng boutique habang ine-explain sa kanya ang mga detalye na halata namang wala siyang pakialam. Ngayon, bababa na tayo sa may stock room, sabi ko habang naglalakad pababa ng hagdan papunta sa stock room. Nakasunod lamang sa akin si Vincent. Laking gulat ko nang bigla na lamang niyang isinara ang pinto nang makapasok na kami roon. Bakit mo isinara ang pinto? Sophie, I want you to talk to me. Please, buksan mo ang pinto. Nakasandal lamang siya sa may pinto, kaya wala talaga akong choice kundi ang lumapit sa kanya bago mabuksan iyon. Isang said talk to me first, pag-uulit pa niya. Then talk, makikinig ako sa iyo. Go on, inis kong sabi. Bumuntong hininga pa siya bago muling nagsalita. About what happened during your, lang beses ko ba dapat sabihin sa iyo na tapos na yon? Wala nang point pa para pag-usapan ang past dahil hindi na natin maibabalik pa yon.
Hindi mo ba nakikitang masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon, Vincent? Hindi mo ba nakikita na masaya na akong wala ka? Isa, really? You're happy without me? Oo, sobrang saya ko na wala ka. Tumango-tango siya habang nag-iigting ang panga. So, that means you don't love me anymore. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Buwisit talaga. See, you can't even answer me? Because the truth is, hindi na kita mahal. Leon ba ang gusto mong marinig? Hindi na kita mahal, Vincent. Hindi, at bago ko pa man matapos ang sasabihin ko ay bigla na lamang niya akong hinapit sa bewang at inilapit sa kanya. Then let's see if you're telling the truth, bulong niya sa kainangkin ang mga labi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang pagdampi ng mga labi ni Vincent sa mga labi ko. Lang segundo muna ang lumipas bago ko na-realize ang ginagawa niya sa akin. Sinubukan ko siyang itulak palayo, pero masyado siyang malakas kaya nagawa niyang pagpalitan ang pwesto naming dalawa. Isinandal niya ako sa may pinto nang hindi humihiwalay ang labi niya sa akin. Sinubukan niyang kagatin ang ibabang labi ko para maipasok niya ang dila niya sa bibig ko, pero hindi ko ginawa iyon. Buong akala ko ititigil na rin niya ang ginagawa niya, pero nabigla ako nang bigla na lamang niyang hinawakan ang kaliwang dibdib ko gamit ang kanan niyang kamay saka sinimulang masahiin iyon. Sinubukan ko siyang itulak ulit, pero hinawakan niya ang dalawang braso ko, dahilan para mawalan ako ng laban. You are mine, Sophie. You will forever be mine, bulong pa niya. Hindi mo ako pag-aari, Vincent. Hindi na ako ang Sophie na nakilala mo, inis kong sabi sa kanya. Nakakaloko siyang ngumiti sa akin. Really? Then why is your own body responding to my touch? Hindi. Hindi ko napigilan ang mapaungol ng dama po ang kanan niyang kamay sa may skirt ko. Ipinasok niya ang kamay niya mula sa ilalim ng palda ko saka idiniin ang palad niya sa pagkababae ko. Stop it. Stop it. Vin, you pervert. Sophie, you can get mad at me all you want but you can't deny the fact that you're still craving for my touch. I could even feel how wet you are down here. Do you want me to put a finger inside you? Nang aakit niyang tanong sa akin. Napalunok ako. Itigil mo na. Bitiwan mo na ako, Vincent, o papatayin talaga kita. Sigaw ko. Kill me with pleasure. Ang sabi ko, bago pa man ako muling makapagsalita ay muli niya akong siniil ng halik sa mga labi. Mapusok ang paghalik niya sa akin na para bang napakatagal niyang hinintay ang pagkakataon upang magawa iyon. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakita ko na lamang ang sarili ko na tumutugon sa mga halik niya. I missed you so much, Sophie, bulong niya habang patuloy sa paghalik sa akin. Itinulak ko siya sa akin, dahilan para mapatingin siya sa akin ng nagtataka. What? Tanong niya. I missed you too, my husband, nakangisi kong sabi sa kanya. Laking gulat niya nang bigla ko na lamang sinipa ang pinakaiingatan niya. What a? Sigaw niya habang nakahawak sa pants niya. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon para tumakas mula sa kanya. Binuksan ko ang pinto saka tumakbo ng sobrang bilis palayo sa kanya. Sophie, come back here. Dinig ko pang sigaw niya. Mabuti na lamang at dumating na rin ang service shuttle ng kumpanya namin kaya madali akong nakaalis sa lugar na iyon. Habol hininga ako habang nasa loob ng shuttle. Panay ang tingin ko sa labas para siguraduhin hindi nakasunod sa akin si Vincent, muntik na iyon. Sabi ko na nga ba at may pinaplano siya. Hindi na dapat talaga ako pumayag na i-tour pa siya. Ano, si Vincent at Dylan ay iisa. At anong ginawa niya? Sinubukan kanyang halikan. Sabi ni Sabrina nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari kahapon. Hindi ko nagawang makipag-usap kay Sabrina dahil umalis din siya ng bansa noong nakaraan. 0-0. Noong dinala ko siya sa may stockroom, sinubukan niya akong halikan, iniiwas ko ang aking tingin mula sa kanya. Sinubukan niya, o hinayaan mo siyang halikan ka. Pang-aasar naman niya sa akin. Napakagat-e ko sa ibabang labi ko. Bigla niya akong hinalikan. Hindi ko naman siya magawang itulak palayo, ano? Umiling-eling siya. Ay nako, Sophie, kilalang kilala na talaga kita. At for sure, tumugon ka sa mga halik niya, tama. At may nangyari pa bang higit doon? Ano? Hindi, ano? Wala nang nangyari pa pagkatapos yun dahil sinipa ko ang pinakaiingatan niya. Ouch! Sobrang sakit noon, Sophie. Baliw ka.
Hahaha, deserve niya naman iyon, at sa susunod na subukan niyang lumapit ulit sa akin, hindi ako mag-aalinlangan na ulit-ulitin iyon hanggang sa maging impotent siya. Pero kapag nangyari iyon, hindi mo na rin ma-experience ang best sex of your life, pang-aasar niya pa. Masama akong tumingin sa kanya. Sabrina, just kidding, hihihi. Bigla na lamang nagring ang phone ko. Sandali muna akong lumayo mula kay Sabrina para sagutin ang tawag ni Miss Celestine. Hello, Sophie, can you go to my office now? Ha? Opo, pupunta na po ako riyan ngayon, Miss Celestine. Okay, we'll wait for you here. Okay, matapos nyon ay ibinaba na rin niya ang tawag. Tumingin ako kay Sabrina. Pinapapunta ako ni Miss Celestine sa office niya. Layong mommy mo. Oo Sophie, ayaw mo bang tawagin siyang mom or mommy? I mean, ang tagal mo nang hinintay ang pagkakataon na iyon, hindi ba? Sinabi mo pa sa akin noon kung gaano mo kagustang matawag na mommy ang mommy mo ulit. Antong hininga. Hindi ko alam, siguro hindi lang talaga ako komportable sa kanya. By the way, kailangan ko nang umalis. Bye, Sab. Alright, bye Sophie. Nabigla ako nang tuluyan na akong makapasok sa office ni Miss Celestine. Nakaupo siya sa swivel chair niya habang nakikipag-usap kay Vincent na nakaupo naman sa may couch habang magkakross ang mga braso. Pareho silang lumingon sa akin. Sophie, you finally arrived, sabi sa akin ni Miss Celestine. I'm sorry I'm late, Miss Celestine. Tumango siya. It's alright, honey. Please have a seat. Thank you. Masama akong tumingin kay Vincent na nakangiti naman habang nakatitig sa akin. Naupo rin ako sa may couch, pero sinadya kong malayo sa kanya. Sophie, why are you so far away from Dylan? Ha? Wala po. You can sit next to him. Paimpol akong sumimangot saka umurong palapit kay Vincent. So, I have heard that you left Mr. Jacobs at one of our branches yesterday when you were supposed to tour him around. Why did you do that to our greatest investor, Sophie? Tanong sa akin ni Miss Celestine. Muli akong masamang tumingin kay Vincent bago tumingin kay Miss Celestine. Sinong hindi tatakbo paalis kapag may many okis na sinubukang mang-rape sa iyo? At talagang may lakas loob ang manyak na to na magsumbong kay Miss Celestine. Pinalabas niya pa talaga na ako ang may kasalanan. Actually Miss Celestine, hindi ko naman po talaga ginustong iwan siya roon. Lumabas lang po talaga ako sandali dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Nakalimutan ko lang po na sabihin sa kanya. But still Sophie, you shouldn't have left him there. He said that he waited for you to come back. Nanatili lamang akong nakayuko. Sophie, you should apologize to him. Pero, Mr. Jacobs is one of the most important investors that our company has. We shouldn't give him a bad impression especially since he just agreed on dealing with US. It's alright, I understand Miss Sophie. Maybe she was just not feeling really well yesterday, that's why she left me there. But still, should have informed you about that. Sophie, you should apologize to Dylan. Bumuntong hininga na lamang ako. Iniangat ko ang tingin ko kay Vincent. I'm sorry, Mr. Dylan. It was so disrespectful of me to leave you there just because I wasn't feeling well. Bigla na lamang niyang inabot ang kamay ko. It's alright, Miss Sophie. I think you don't feel comfortable with me yet. I would like to invite you for a dinner later so that we could get to know each other more. That's a good idea. You should have dinner together. Bulalas ni Miss Celestine. Kaagad kong inalis ang pagkakahawak ni Vincent sa kamay ko sa kapilit na tumawa. I'm so sorry, Mr. Dylan, but I don't think I can go on a dinner with you. I have so many things to do later so, I can reschedule your meetings with our investors. You don't have to worry about anything, Sophie. Hindi, Miss Celestine. Hindi nyo na po kailangang i-reschedule ang mga meeting ko. Hindi po natin yun dapat gagawin sa kanila. We can, as long as it's for our biggest investor. Pero, oh, and by the way Mr. Dylan, we would like to invite you to our ball next week. We'll be having an important announcement there including our partnership with you. Tumango naman si Vincent. I go.
Thank you so much, Mr. Dillon. Pagkalabas namin ng office ni Miss Celestine ay kaagad kong hinayla si Vincent papunta sa may lobby. Bakit mo sinabi kay Miss Celestine ang tungkol doon? Told her what? Alam mo ang dahilan kung bakit kita iniwan doon. Paano mo nagawang palabesan na ako pa ang may kasalanan? Ipinag-krus niya ang mga braso niya sa katumingin sa akin. You should be thankful because I didn't mention about what you did to me yesterday. Don't you know how much that hurt? You kicked my balls. Don't you want to have kids anymore? Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng magkabila kong pisngi dahil sa sinabi niyang iyon. Anong anak ang sinasabi mo? Hoy, napakamanyak mo kahapon kaya ko ginawa iyon. Muntik mo na akong ma-rape sa loob ng stock room. Rape? Oh, Sophie, you kissed me back and you even moaned when I touched you. Would you call it rape if you yourself got aroused by my touch? Taas kilay niyang sabi. Vincent, pwede bang itigil na natin ito? Hindi ako pupunta sa dinner na iyon kasama ka, okay? Gawin mo ang lahat ng gusto mo, pero huwag mo na akong isali. Sarkastiko siyang tumawa. Why wouldn't I include you when you are the reason why I agreed on having a partnership with this company? Ano? If you think you can still escape from me, then you are wrong, Sophie. I will do everything to win you back. I don't care if you push me away again, sabi niya saka mas lumapit pa sa akin. Hinawakan niya ang lips ko gamit ang mga daliri niya, pero kaagad kong tinapik iyon. Huwag mo nang susubukan pang lumapit sa akin ulit, pagbabanto ko sa kanya. What did you say? Ang sabi ko, huwag ka na ulit lalapit sa akin. What? Pang-aasar niya habang mas lalo pang inilalapit ang mukha niya sa akin. Nabigla na lamang ako nang bigla niya akong binigyan ng mabilis na halik sa mga labi. How dare you? Itinaas ko ng kamay ko para sana sampilan siya, pero nagawa niya yung hawakan. You can't just tell me what to do, Sophie. I am still your husband. We haven't divorced yet, remember. Dahil hindi ka pa nagfa-file. I will never file a divorce. Vincent, hindi na kita mahal. May boyfriend na rin ako, kaya kung ako sa iyo lalayo na ako. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay niya. Boyfriend? Oo, may boyfriend na ako, matapang kong sabi sa kanya. Who is he? Inis niyang tanong. Sandali akong nag-isip. God, please tulungan po ninyo ako. Me. Pareho kaming napalingon ni Vincent sa nagsalita. Doon namin nakita si Lance na nakatingin sa aming dalawa. Lance. Naglakad siya palapit sa akin saka ako hinawakan sa kamay. Sophie is my girlfriend, so please leave her alone. Lance, how many times do I have to tell you to leave my wife alone? Tandang padamdam panipik. Sigaw sa kanya ni Vincent. You are not her husband anymore, sagot naman ito. Naglakad palapit sa kanya si Vincent saka hinayla siya sa kwelyo. LM her husband, Lance. I am still her husband so you better just sick off and mind your own business. Itinulak ni Vincent si Lance palayo na naging sanhi upang matamba ito sa sahig. Lance. Sophie, no matter what you do, you will still remain as my wife. I will do every asking thing just to get you back even if I have to force you again. Sigaw ni Vincent bago siya tuluyang umalis. Sinundan ko lamang siya ng tingin hanggang sa pumasok na siya sa elevator. Sophie, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Lance. Tumingin ako sa kanya. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Ayos lang ako. Hindi niya naman ako sinapak. Besides, nakita na rin naman kita, sabi niya pa habang nakangiti sa akin. Lance, salamat dahil dumating ka, pero hindi mo naman kailangang sabihin sa kanya na boyfriend kita, mas lalo lang siyang magagalit sa'yo. Umiling siya. Ayos lang. At least naging boyfriend mo ako, kahit na kunwari lang. Venom, pwede mo ba akong samahan sa ball bukas? Tanong ko kay Venom pagkalabas ko ng banyo. Tumingin naman siya sa akin. Oo naman, Miss Sophie. Ia-announce na rin ng mommy mo na ikaw ang matagal niya nang nawawalang anak, hindi ba? Well, zero. Kinakabahan nga ako, Tapos nandoon pa ang lalaking iyon. Lalaki. Antong hininga ako. Vincent, pupunta rin si boss.
Aha, at tingin ko may plano na naman siya. Malalaman na rin niyang nahanap mo na ang nawawala mong ina. Naupo ako sa may kama. Para namang may pakialam siya roon. Siyempre naman, Miss Sophie. May pakialam siya sa'yo, nag-iwas ako ng tingin sa kainabot na lamang ang hairbrush ko. Alam mo, iniligtas na naman ako ni Lance ngayong araw. Sinubukan kasi akong kunin na naman ni Vincent, mabuti na lamang at biglang dumating si Lance at nagpanggap siyang boyfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Venom. Nagpanggap siya bilang boyfriend mo. Oo, nagulat nga rin ako, siguradong mas lalong nagalit si boss. Nagalit nga siya nang makita niya si Lance, alo na nang nagpakilala pa ito bilang boyfriend ko. Sinuntok pa nga siya ni Vincent. Oh my God! Naaawa nga ako kay Lance, ni-reject ko na nga siya, pero nandyan pa rin siya para sa akin. Napakabait niya talaga, hindi ko siya deserve. Mahal na mahal ka lang talaga niya, Miss Sophie. Bumuntong hininga ako, at doon nga ako mas nalulungkot. Ayaw kong saktan si Lance, pero ayaw ko rin siyang paasahin. Naiintindihan kita, Miss Sophie, at tingin ko naman ay naiintindihan din ni Sir Lance Leon, kaya wala kang dapat ipag-alala. Sandali kaming nanahimik, pero muling nagsalita si Venom. Si boss ba, Miss Sophie? Anong tungkol sa kanya? Anong balak mo sa kanya? Itutulak mo na lang ba siya palayo habang buhay? Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Hindi kaagad ako nakasagot dahil sa sinabi niyang iyon. Damn, Lance. He said that he didn't like Sophie and had no plans to take her away from me, but he always appears whenever I found the right time to corner Sophie. Why did he keep on acting like a superhero in front of Sophie? And how dare he tell me that Sophie was no longer my wife? Anong nangyari, boss? Joe asked me. Lance came into the picture again. I don't think he has a plan of staying away from my wife. He keeps on sticking around because he knows that Sophie is still mad at me. I stood in position while holding the pistol in my hand. I looked straight at the target. Sophie is mine, I will never ever let her be with anyone else. Then the sound of the gunshot reverberated through the whole range. Whenever a target gets shot, another one appears. I just kept on shooting with Lance and Sophie in my mind. Wow! Nagawa mong tamaan ang lahat ng target, boss, said Joe. Isang knew that Sophie still wanted me after all this time. I knew that even if she showed me a cold face every single time, she was still craving my touch, for my presence. I removed my safety glasses and headphone. Prepare the private jet for me. Sophie and I will go to the private island tomorrow. Opo, boss. If I couldn't win Sophie over with a good conversation, I would take her by force if that's what she wanted. Ang ganda mo, Sophie, bulalas ni Sabrina nang makita niya akong nakabihis na. Suot ko ang isang black tulle bustier gown with black underlay with 2 front slits. Nilagyan din nila ako ng simpleng make-up tapos kinulot ang dulo ng buhok ko. Ngumiti ako kay Sabrina. Salamat sa pagpunta, Sab. At bakit ko naman hahayaang mamiss ang pinakamahalagang araw sa buhay ng best friend ko? Siyempre, ako ang pinakaunang magko-congratulate at papalakpak sa iyo kahit na mukhang may bago ka ng best friend, nagtatampo niyang sabi habang nakatingin kay Venom na kasalukuyang nakaupo sa may couch. Natawa ako dahil sa sinabi hiya. Parati niyang ang sinasabi sa akin kung gaano siya nagseselos kay Venom. Sinasabi niya pa sa aking mas madalas kung kasama si Venom kaysa sa kanya. Sabrina, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo na si Venom ay parang ate ko na? Oo na, alam ko yun, at best friend mo lang ako, ganon. Nakapout naman niyang sabi. Tumayo ako sa siya niyakap. You are the best of all the best friends in the whole universe. Ikaw ang soulmate ko, at alam mo yun. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw naman ang nandyan na sa akin since day one, kaya wala kang dahilan pa para sa magselos, okay? Fine. Hindi na ako magseselos pa. Ngayon, ay pangako mo sa aking iba't ibang poses ang gagawin mo sa stage kapag in-announce na ni Miss Celestine na ikaw na ang bagong president ng Celestine Company. Sab, ay pangako mo sa akin. Whatever, sabi ko na lamang sa katumawa. Hilig talaga ni Sabrina ang pagpipicture sa akin kahit na kailan.
Sabagay, lahat naman ng mag-best friend ay ganoon. Tapos ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng dressing room. Kaagad akong napangiti nang makita ko si Miss Celestine suot ang isang pink satin dress. "Oh my God, my daughter is so beautiful. Sabi niya saka ako niyakap. "Mas maganda nga po kayo. Bagay na bagay po sa inyo ang dress na suot ninyo. Mukha kayong kambal." Ni hindi nga mukhang mommy si Miss Celestine, komento ni Sabrina habang nakatingin sa aming dalawa. Matapos yun ay naupo kaming dalawa ni Miss Celestine sa may couch. Hinawakan niya ang kamay ko. "Excited ka na ba sa announcement?" "Actually, kinakabahan po ako, pagbibiro ko." "Hindi ka dapat kabahan. Hindi naman ako aalis sa tabi mo. Excited na akong i-announce sa lahat ng tao na ikaw ang anak ko at ang bagong president ng Celestine Company. By the way, Sophie, alam kong masyado pang maaga para pag-usapan ito, pero pwede ka na bang tumira sa poder ko matapos ito? I mean, I've been wanting to be with you at gusto kong mas maging close pa tayo." Tumingin ako kay Sabrina, tapos ay kay Miss Celestine ulit. "Pwede ko po bang pag-isipan muna? You can bring your friend Venom with you if you want. You know, Sophie, I have been alone in my house for years now. I've been so lonely, and now thought I have found you. I want you to stay with me, and at least in that way, I would be able to make things up to you. I want to be your mother, Sophie. I know I can't replace the woman who took care of you when you were just a kid, but I promise that I will do my best." "Naiintindihan ko po kayo, Miss Celestine." Sandali pa kaming nabalot ng katahimikan, pero bigla na lamang pumasok ang event coordinator at tinawag si Miss Celestine. Sinabi niya sa aming mag-start na ang event. "Bakit ayaw mo pang pumayag na manirahan kasama ang mommy mo, Sophie?" Biglang tanong sa akin ni Sabrina. "Hindi ko alam. Siguro hindi lang ako sanay na kasama siya. Kaya nga kailangan mong manirahan kasama siya sa iisang bubong. Matagal kayong hindi nagkita, chance muna to para makasama ang totoo mong mommy, Sophie. Alam ko namang iniisip mong hindi ka magiging komportable na kasama siya, pero mommy mo pa rin siya." Bumuntong hininga na lamang ako. Tama si Sabrina. Kailangan kong matutunang tanggapin ang katotohanan na si Miss Celestine ang totoo kong mommy. Tinulungan niya akong bumangon muli at maging better version ng sarili ko, kaya kailangan ko ring iparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang anak na matagal niyang inasam. Patuloy sa panginginig ang mga kamay ko habang hinihintay kong tawagin ako mula sa dressing room. Nagsimula na ang event, at naghihintay na lamang akong sabihin sa akin na oras na para lumabas ako. Sakto ay bigla na lamang bumukas ang pinto. "Miss Sophie, pwede ka nang lumabas," tawag sa akin ni Sol. "Okay, lalabas na ako," sabi ko sa katermayo. Bakit ba ako kinakabahan? At bakit feeling ko may mangyayari ngayong gabi? Dinig ko ang boses ni Miss Celestine habang nakatayo ako backstage, hinihintay na tawagin niya ang pangalan ko. I have been looking for her for almost 20 years now. Long ago, I thought I would never find her again. But then God is too good because He let her live. And guess what? He even made a way for me to get close to my daughter. I didn't even know that the person I had been looking for was already right beside me. Ladies and gentlemen, I would like all of you to meet my one and only daughter, and also the next president of Celestine Company. At nang marinig kong pumalakpak na ang lahat ay lumabas na ako mula sa backstage saka naglakad palapit kay Miss Celestine na nakangiti lamang sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit bago ako alalayan palapit sa may podium. Good evening, everyone, pagbati ko. Puno ang hotel ng mga taong suot ang mga formal dress and suit, hawak ang mga wine nila habang nakangiti sa akin. Napangiti ako nang makita ko si Lance na nakatayo malapit sa stage habang pumapalakpak para sa akin. Ang ganda ng speech mo, Sophie. Niyakap ako ni Sabrina pagkababa ko ng stage. Thank you. Ang galing mo sa speech mo, Miss Sophie, dagdag pa ni Venom. Niyakap ko siya habang nakangiti. Thank you so much, Venom. Naupo kaming lahat habang nagpatuloy ang event. Sable ko sa'yo, walang dahilan para kabahan ka dahil lahat ay matutuwa kapag narinig ang announcement.
May narinig pa nga akong nagsabing excited na sila para sa mga plano at projects mo para sa kumpanya, sabi ni Sabrina sa akin. Hindi ako kinabahan dahil nasa tabi ko si Miss Celestine. Can I sit here with you guys? Lahat kami ay napaangat ng tingin at nakita namin si Lance. Kaagad akong ngumiti sa kanya. Syempre naman. Thanks, sagot niya sa kanaupo sa tabi ko. Hindi ko alam na i-attend ka, sabi ko sa kanya. You know I can't miss any important event, especially when it involves you. Nagkwentuhan lamang kami tungkol sa kung ano-anong mga bagay, lalo na tungkol sa speech ko kanina. Maya-maya ay bigla na lamang dumilim ang mga ilaw. Ibig sabihin lamang yun ay mag-uumpisa na ang sayaw. Shall I dance with the new president of Celestine Company? Biglang sabi sa akin ni Lance habang nakalahad ang kamay sa harapan ko. Sure. Naglakad kami patungo sa maraming tao na busy rin sa pagsasayaw. Inilagay ko ang mga kamay ko sa balikat ni Lance, habang siya naman ay nakahawak sa bewang ko. Matagal-tagal na rin magmula nang magsayaw tayong dalawa, hindi ba? Tanong sa akin ni Lance, tama ka. Namiss ko nga ang pagsasayaw mo, pagbibiro ko naman. Tumawa siya, namiss mo ang dancing skills ko. Well, namiss ko rin ang iyo. Abala lamang kami sa pag-uusap na dalawa nang bigla na lamang may nagsalita. Can I have a dance with my wife? Kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses na iyon. Tumigil kaming dalawa ni Lance sa pagsasayaw at saka kami tumingin sa nagsalita. Vincent. Nakakalokong ngumiti sa akin si Vincent saka inagaw ang kamay ko mula kay Lance. What are you doing, V? Galit na tanong sa kaya ni Lance. If there's someone who has the right to dance with Sophie, that's me. Sinubukan kong kumawala mula sa pagkakahawak niya, pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya roon. Let go of her, sabi pa ni Lance. What's wrong? You want to dance with Sophie? Is there anything wrong with that? Masamang tumingin sa kanya si Lance. Don't start a fight here, V. I'm not starting a fight here, but I can start one if you want me to. Masama lamang silang nakatingin sa isa't isa na para bang handa na silang magkasakitan, pero bago pa man mangyari iyon ay pumagitna na ako sa kanilang dalawa. Play Ace, huwag kayong gumawa ng eksena rito. Masyadong maraming tao rito at ayaw kong masira ang gabing ito, sabi ko saka ako tumingin kay Lance. Ako na ang bahala rito, Lance. Hintayin mo na lang ako sa table natin. Pero Sophie, she already told you to just wait for her. Are you deaf? Sabi ni Vincent sa kanya. Hindi mo na kailangan pang mag-alala sa akin. Kaya ko na to. Masama pang tinignan, Lance si Vincent bago naglakad paalis.